Praise the Lord. Napakaganda po nung inawit natin kanina. Kung nanamnam niyo po yung mga kapatid, ay tagos na tagos yun sa ating puso. Amen? Sino po naniniwala kay Lord? Sino nagsasabi na we belong to Him? Amen? Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, naniniwala tayo lagi na lahat tayo ay nagnanais na makamtan po natin yung mga pangarap natin sa buhay. Sino pong nangangarap nun? May pangarap sa buhay at gusto mo talagang makamit yun. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, basta ang focus mo yun, makakamit mo. Amen? Ganon din mga kapatid sa ating Panginoon. Bago ka bigyan ng Lord ng empowerment, dadaan ka sa proseso niya. Kagaya ng hinahangad natin sa buhay, may mga proseso din, mga kapatid. Amen? Tayo rin ay nag-aaral, gusto natin makamit yung diploma natin, di ba? So, dumaan din tayo sa proseso. Kailangan pumasa tayo, kailangan ay magpatuloy ka, kailangan nandoon po yung pagtsatsaga mo, lahat-lahat yan, mga kapatid, ay kasama upang makamit mo yung hinahangad mo sa buhay. Amen? So, naniniwala ako, lahat po tayo ay naghahangad na makita ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Nais mo bang pag tinaas mo ang kamay mo, makikita mo yung manifestation ng kapangyarihan ng Lord? Amen? Pag nagsalita ka ay makikita mo na nagkakaroon ng buhay yung mga nakakarinig. Amen? Nabibless yung mga nakakarinig, mga kapatid. Amen? Nagkakaroon ng transformation sa pagkasalita ng Diyos yung namumutawi sa iyong labi. Amen? Ito po yung ninanais ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Na makita ng Lord yung buhay natin na bilang kagamit-gamit sa Kanya. Amen? Dahil yun po yung dahilan kung bakit siya po ay bumaba dito sa lupa upang ibahagi niya yun sa buhay natin. Upang tayo po yung makapagpatuloy sa sinimulan niya dito sa lupa. Amen? Sige po mga kapatid, tayo po tumayo at basahin po natin yung 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Ang sabi doon sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9, sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Gawin po nating English at Tagalog, mga kapatid. Sige po. Andiyan na. Yan po. Praise the Lord. Amen. Gawin natin Tagalog at saka English. Yan po. So, saan niyo po gustong basahin? Tagalog, English. Sige, English tayo muna. Mamaya, Tagalog tayo. Sige po, mga kapatid, basahin po natin sa English. Sabay-sabay po tayo. Saying that His divine power has granted unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that called us by His own glory and virtue, whereby He has granted unto us His precious and exceeding great promises, that through this you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in that world by lust. And verse 5 to 9, yea, and for this very cause, adding on your part all diligence, in your faith supply virtue, and in your virtue knowledge, and in your knowledge self-control, and in your self-control patience, in your patience godliness, and in your godliness brotherly kindness, and in your brotherly kindness love. Let us pray. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon, sa oras na ito sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka, Yahweh, sa pinakamataas na pagpupuri ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat, Lord, Ikaw ang nagdala ng aming mga buhay sa oras na ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, nais mo kami, Panginoon, O God, na pagpalain sa mga salita mo, Panginoon. Dahil, Lord, marami kang nais na ituro sa buhay namin, Panginoon, O God, upang, Lord, mabago ang aming mga buhay, upang matuklasan namin, Panginoon, O God, yung mga bagay na, Lord, hindi namin malirip, hindi namin maunawaan sa buhay, ngunit sa oras na ito, Panginoon, O God, because we call upon your name, O God,
at ang lahat, Panginoon o God, na tumatawag sa iyong pangalan, lumalapit sa iyo, Panginoon God, pinagkakaloban mo ng kaliwanagan ng mga salita mo, upang ang mga salita mong ito, Panginoon, siya maging pamantayan ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa gabing ito na kung saan minsan pa, Panginoon God, ay, Lord, mangungusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin at malaya ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bukas po, Panginoon, ang aming mga buhay. Malaya kang mangusap, malaya ka, Panginoon, na kumatok sa amin. Malaya kang pumasok maging sa buhay namin, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, saliksikin, Panginoon, ang mga buhay namin, Panginoon. Kung mayroon kang nakikita, Panginoon, na bahid karumihan, kung bakit hindi na maunawa na yung salita mo, Panginoon, kung bakit hindi na matanggap ang pagpapala mo, Panginoon. Lord, humingi kami ng tawad sa oras na ito. Ayaw niyo, O Diyos, na lahat, Panginoon, na maisip namin na nagawa namin, hindi ka nais-nais sa iyo, Panginoon. Kung lumabag kami sa iyo, Panginoon God, at ito, Panginoon God, dalangin namin na ipaalala mo, Panginoon, hanggang sa maalala namin ang lahat ng ito, Panginoon God, upang sa ganun, Panginoon, ay mapatawad mo kami, Panginoon, individually and specifically, Panginoon, sa mga kasalanan, Panginoon, na nagawa namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, inaangkin namin, Panginoon, ng iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Nilinis mo kami, Panginoon, ng banal mong dugo. At Lord, handa na, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon o God, na mataniman ng salita mo, Panginoon. Mataniman ng mga pagpapala mo, Panginoon, upang, Lord, ang mga buhay namin ito, Panginoon, na maging daluyan na iyong pagpapala, Panginoon. Salamat po, Diyos. Mangyari, Panginoon, ang nais mo. At Lord, itagoy mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran at puspusin niyo ko, Panginoon, ang iyong kabanalan upang kayo lamang, Panginoon, na mahayag, madakila, mamutawi sa akin labi, Panginoon God. Lord, supply me lahat ng mga salitang nais mo, Panginoon, and I declare, O God, Jeremiah 1:9, Panginoon, O God, bubuksan ko lamang ang aking labi at Lord, ilalagay mo ang bawat salita mo, Panginoon, sa aking labi upang ito'y mamutawi, Panginoon, lumabas at magiging pagpapala sa bawat makakarinig nito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory to God, mga kapatid. Sa buhay natin, ito po yung nais ng Lord na maganap sa buhay natin. Yung divine power. That we could have that divine power, mga kapatid. Amen. Dahil sa buhay natin bilang Kristiyano, nais ng Panginoon, kagaya ng nung tayo po'y nag-aaral pa, mga kapatid. Wala tayong kinakamit, kundi yung hindi lamang matapos yung pag-aaral natin, kundi mayroon tayong paruruunan, mayroon tayong something, mga kapatid, na panlaban o panghawakan sa buhay natin o instrumento sa buhay natin upang harapin yung kinabukasan. Amen? Laging sinasabi ng ating mga nanay o tatay, mga magulang, na napakahalaga po yung pag-aaral. Napakahalaga po yung edukasyon. Gaano man kahirap yung buhay, nagtiyaga, nagsikap ang ating mga magulang upang tayo po yung mapag-aral. Amen? Maraming kaparaanan, kuminsan, karamihan sa atin ay walang kakayahan ang ating pamilya o ating mga magulang, ngunit may kaparaanan ng Diyos sa buhay natin, tayo po ay nakatapos. Amen? Ano man ang hirap na yon, dumaan man tayo sa butas ng karayo, mga kapatid, tiniis natin yon, mga kapatid. Dumaan tayo sa tamang proseso, hindi tayo nag-shortcut. Sumunod tayo ayon doon sa tamang proseso hanggang makamit natin, mga kapatid. Once na nakamit mo sa tamang proseso, yung nais mo na inahangad sa buhay mo, napakasarap ng damdamin. Amen? I believe, mga kapatid, pag dumaan ka sa tamang proseso, check yun, mga kapatid. Very effective ka, very powerful yung buhay mo. Likewise, ating spiritual life, mga kapatid, bago ipagkaloob ng Panginoon, na ikaw ay hirangin niya, bilang ikaw ay representative ng Panginoon, bilang ambassador ng Panginoon, with that kind of double portion of anointing, mga kapatid, idadaan ka muna sa proseso. Amen? At ang lahat ng pumasa sa proseso ng Panginoon ay makakamit niya ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Which is, ito yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala pong Kristiyano, kasi dito po, mga kapatid, makikita po natin, dito natin makro-cross-check kung talagang tayo po ay confirm ang ating panawagan sa Diyos. Amen? Kung tayo talaga ay anak ng Diyos, kung talagang tayo ay hinirang ng Diyos bilang lingkod niya. Amen? So, yung mga Kristiyano na sinasabing believer, anak ng Diyos, yan po ay nagpapatuloy at the same time, mga kapatid, hindi lamang formality ang kanilang pagdalo, kundi mayroon pong nangyayari sa bawat araw ng kanilang buhay. Amen?
Nagnanais silang lumago. Amen? Patuloy na lumago, mga kapatid. Amen? Sapagkat sabi ng Hebrews 2, verses 3 and 4, we were commissioned to work with power and miracles. Amen? Sabi doon, what shall we escape if we neglect so great a salvation, which having at the first been spoken to the Lord, was confirmed unto us by them that heard, God also bearing witness with them, both by signs and wonders, and by manifold powers, and by gift of the Holy Spirit according to His own will. This is the plan of God sa ating buhay. Ito yung plano ng Panginoon sa buhay natin, that once we do something, once we say something, once we speak something, we speak with power and miracles, mga kapatid. Amen? Wala pong nasasayang na ginagawa natin. Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? But that point, mga kapatid, hindi basta-basta ibibigay ng Lord yon. Mayroon siyang proseso na gagawin sa atin until ikaw ay trustworthy na sa Panginoon. And then, ipagkakalob niya po yung anointing na yon, yung empowerment na yon, yung divine power na yon na sinasabi doon sa verse 3 ng ating text. Amen? Babalikan po natin yung ating text, makikita po natin doon. It is not faith alone, sabi ng Lord. You have to add to your faith virtue. Amen? Sabi doon, seeing that His divine power has granted unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that called us by His own glory and virtue. Amen? Whereby He has granted unto us His precious and exceeding great promises, that through this you may become partakers of divine nature, having escaped from the corruption that is that word by lust. In verses 5 and 6, na-mention ng Lord doon, yung proseso niya sa buhay natin bago natin makimit yung divine power sa verse 3. Amen? Sabi doon, we need to add to our faith virtue. Sa ibang translation, mga kapatid, sinabi doon na virtue, but this in here, adding on your part all diligence in your faith, supply virtue. Yes, virtue, yung sinabi din dito. Okay? So, it is not faith alone. Amen? It's not faith alone that you could stand. Amen? Hindi lamang sa pananampalataya makakatayo ka. Amen? Sapagkat sabi ng James chapter 2 verses 17 and 20, faith without action is dead. Amen? You need virtue, you need goodness, you need to work out. Amen? Faith should be seen from us that is working in our life. Hindi po pwedeng sabihin mong may faith ka, hanggang doon ka na lang. Amen? Nakikita sa buhay mo kung paano mo wino-work out yung faith mo. Amen? Kaya nga mayroong virtue, mayroong pong goodness, which is, this is the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5 verse 22. Amen? Even so faith, if it has not works, is dead, being alone. Amen? Meaning to say, without action, faith is nothing. Amen? Faith should always accompanied by action. If you say that you are a Christian, you are a follower of God, and you want to be used by God mightily, powerfully, and effectively, dadaan ka sa proseso. Amen? Kaya makikita mo, mga kapatid, yung sinasabing Kristiyano sila, pero hindi sila kumikilos, gumagawa, o tinutulungan nila, o ginagampanan nila yung part nila, napakahirap po nilang lumago, mga kapatid. They will never attain growth in their life. Amen? Kasi, mga kapatid, tingnan nyo na lang. Physical growth progresses almost automatically. Di ba? Makikita po natin. Di ba? Ano bang ginagawa natin physically, mga kapatid? Matulog ka, kakain ka. Yung si Baby Grace, dati ginaganyan-ganyan lang yan. Mamaya, lumalakad na, di ba? So, physical growth progresses almost automatically. Amen? At makikita po natin, whereas sa ating spiritual growth naman, magkaiba po, mga kapatid. It requires deliberate effort. Amen? Kailangan may pagsisigasig. Amen? Kailangan mayroon pong pagtsatsaga.
kailangan dadaan ka sa proseso talaga. Amen? Well, even in physical, if you want to have a good result in your physical, sabihin na natin, sa muscular mo, marahil ay sa mga babae, marahil ay Coca-Cola body, well, may mga proseso silang dapat daanan. Amen? Sa mga lalaki naman, kung gusto nila maging macho, of course, dadaan sila sa tamang proseso din. Amen? Hindi po instant yan na parang lumabas ka, wala nang gagawin, matulog, kumain, ganun lang. Tapos ay magkaka-figure ka ng ganun, parang Coca-Cola body. Amen? Hindi naman siguro ganun, mga kapatid. Amen? Wala pa akong nakita na wala siyang ginawa at ganun yung katawan niya. Sino pong magsasabi na mayroon pong siyang nakitang tao na ganun? I don't think mayroon pong taong ganun. Mayroon po tayong part na dapat gawin. Amen? So, ipinapakita dito mga kapatid na maging yung physical natin, mayroon po siyang dadaan ng proseso. Ito yung gusto mo makamit. Marahil ay parang katawan ni, sa mga lalaki, katawan ni Schwarzenegger. Chan Lloyd. Sabihin na natin yung muskulado. Amen? Sino mga kilala natin muskulado? Si Aping Daldal? Sir Chip, muskulado ba yon? Hindi. Sabihin na natin, kung na lang, Piolo Pascual na lang. Yan. Di ba? Mayroon pong gagawin. Nagpa-bodybuilding yan. May disiplina sa kanyang sarili. Amen? May disiplina sa kanyang pagkain. Hindi yung pagkatapos ng workout ay fasting. Di ba? Lamon. Kaya tuloy, hindi na naging John Lloyd, kundi Chan Lloyd. Di ba? Lumaki yung Chan. So, pati si Jackie, Chan na rin. Amen? So, ganon din sa spiritual natin mga kapatid. Dumadaan din tayo sa proseso at idinadaan tayo ng Lord sa proseso upang makamit natin yung ating hinahangad. Amen? At ito po yung tunay na Kristiyano. Yung tunay na Kristiyano, mayroon siyang hinahangad sa kanyang Christian life. Amen? Mayroon pong pinapatunguan o direksyon ang kanyang Christian life. Amen? Hindi yung Kristiyano na socialization na lamang yung ginagawa niya. Yung bang, okay, kung mayroong pagsamba, di pagsasamba ako. After that, di alis na ako. Hindi po. Ang isang Kristiyano, seryoso sa kanyang pagka-Kristiyano. Ang layunin niya ay lumago siya upang magamit ng Lord. Amen? Ito po yung mga tunay na Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, yun ang tunay na Kristiyano. Amen? So, balikan po natin yung dating text sa 2 Peter chapter 1, 3-9. Makikita po natin doon sa 5 and 6 kung ano yung proseso ng Lord. It is not faith alone, but add to your faith. Sabi ng Lord, add to your faith virtue. Amen? You should have goodness. Amen? At ang goodness na yan ay bunga ng banal na Espiritu. In Galatians 5:22, mga kapatid. Isa yan sa bunga ng banal na Espiritu. Amen? Bakit may goodness, mga kapatid? Kasi prerequisite ng Lord yan sa proseso niya. Amen? Although it belongs, or the foundation of all good works is faith. Amen? Take note, mga kapatid. The foundation of all good works is faith. Magsisimula yan lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Pag wala yun, mga kapatid, nothing. You cannot start anything kung wala po yung faith natin sa Panginoon. But then, ang sabi ng Panginoon, faith alone is nothing also. Amen? Faith alone is nothing. You need action. That is why you need to add to your faith virtue. Amen? Ano ang sinasabi ng virtue, mga kapatid? Yung goodness. Amen? Ito yung mga kabutihan, ito yung mga bunga natin, mga kapatid, na nagagawa natin. Nagkakawang-gawa tayo, tumutulong ka sa iyong kapwa, nade-develop, mga kapatid, yung faith mo sa magitan ng ganon. At this is one of the manifestation na mayroon tayong faith sapagkat nakikita yung kabutihan natin. Amen? And after that, that virtue or goodness, knowledge. Amen?
So knowledge, mga kapatid, without knowledge, without knowing God, without knowing Jesus, you cannot walk according to what God wants for your life. Amen? Hindi ka makakalakad. Hindi ka makakasunod sa Kanya. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mo ng knowledge sa Kanyang salita. Kaya nga sabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, magkaroon tayo ng kapuspusan sa kaalaman ng Kanyang salita at sa Kanyang biyaya. Amen? Napakahalaga mo, mga kapatid. But grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be the glory both now and forevermore. Amen? Kailangan po natin yung knowledge. Amen? That is why, as a true Christian, continuous po yung ating pag-aaral. Amen? Pag nilubayan mo yan, mga kapatid, kaya makikita mo, mga kapatid, yung mga tunay na Kristiyano na talagang naghahangad na sila lumago. Once na hindi sila nakadalo minsan, mga kapatid, lang sa buhay nila, napakaraking sayang sa buhay nila. Diba? Grabe po yung paghihinayang nila, sayang, hindi ako nakadalo. Bakit? Marahil kung minsan sa buhay natin, nahadlangan tayo ng mga inevitable circumstances, kagaya ng trabaho natin, marahil ay kailangan tayo sa ating trabaho, hindi natin maiwasang umalis doon. Amen? But then, mga kapatid, kailangan talaga ng proseso ng Lord upang mapatibay, mga kapatid, yung ating pananampalataya. Dahil ang hangarin ng Lord ay makamit po natin yung nais ng Lord na ibigay sa buhay natin upang tayo po ay kagamit-gamit. Amen? Maging tayo sa buhay, mga kapatid. Pag hindi mo nakamit yun, mga kapatid, para bang hindi ka naging tagumpay sa buhay mo. Amen? Which is, ito po yung nais ng Lord na masasabi ng Lord, tagumpay ka sa iyong Christian life dahil dumaan ka sa proseso. After that, mga kapatid, nakamit mo. Amen? So, virtue knowledge, and to knowledge, temperance. Amen? Ano po yung temperance, mga kapatid? Self-control or temperance. Amen? Self-control. So, alam po natin yung self-control. Amen? Nagagaliiti ka na, pero pigil na pigil pa rin. Amen? So, pag napipigil mo, in the sense na nangingibabaw yung faith mo, nakakapagpigil ka. Amen? Parang gusto mo nang sagutin yung amo mo. Amen? Pero pag sinagot mo, marahil ay one-way ticket ka. Di ba? Sira ang pangarap mo. Amen? So, pinipigil mo yon. Amen? Lalo na yun sa mga drivers, kinakat sila sa daan. Talaga parang gusto mong umarangkada rin, ano? Habulin. Ganon. Pero dahil sa bunga ng banal na Espiritu, nandun po yung self-control, nananaig po yung faith mo. So, pinipili mong pigilan na lang, Lord, ako nang bahala. God bless you na lang. Amen? So, tayo po ay nagsasabi, ginaganon na lang natin, God bless you. Amen? God bless you. Amen? So, ito po yung sinasabing SOP. Amen? Sacrifice of praise. Amen? Whenever na mayroon pong temptation sa buhay natin elsewhere, lalo na sa daan, lalo na yung mga nagtatransport, marami pong temptation dyan. Amen? Nandun yung mga barong-barong driver, nandun po yung biglang sisingit sa'yo, tapos ay parang galit pa sila sa iyo, di ba? Ano ang magiging sitwasyon mo? Amen? SOP ang gagawin mo doon. Sacrifice of praise. Amen? Praise the Lord. Amen? Whenever, mga kapatid, na tayo po ay hinahamak, ay tayo po yung pagtatanggol ng Panginoon. Amen? Hindi siya magkukulang sa buhay natin. Amen? So, kailangan po natin yung self-control. Amen? So, yan po yung isang proseso ng Lord sa buhay natin. After the virtue, after the knowledge, there is also a self-control. Then, after temperance or self-control, patience. Amen? Mayroon kang patience. Or, ano ba yung mga patience pa na ibig sabihin yan? Perseverance. Amen? Or, ano pa? Endurance. Yan. Mayroon pa tayong endurance na kailangan. Amen? Bakit kinakailangan mo ito? Amen? Kung wala ka endurance, sabihin na natin, manlalaro ka, basketball. Sa Ate Ellen, marunong din basketball, no? Basketball. Sabihin na natin, basketball. Gaano ka mang kagaling, mga kapatid? Sino pong magaling dito ng basketball? Oh, magaling. Dami magaling. Amen? Pero kung wala yung endurance mo, tatalunin ka. Amen? Magaling ka lang sa umpisa. Marahil ay first 3 seconds. Magaling ka doon. Amen? After that, wala na. Hindi mo na may pagpapatuloy yung... Amen? Bakit? Tingal ka na eh. Tingal ka na. Tapos na. Gaano man kagaling yung athlete, mga kapatid?
kung wala po siyang endurance, wala siyang patient, wala siyang perseverance, tatalunin siya. Amen? Sino pong dating track and field athlete? Yung runner, yung long jump, yung high, mga ganon. Amen? Dati ba tayong ganon? O kaya yung relay, yung larong relay. Di ba? Mananalo na sana kami. Pero siya, huli na siya, huli na tatakbo. Kapos na kapos eh. Di ba? Talo sila. So, kailangan natin ng endurance, mga kapatid. At ito po yung magpapatibay sa atin. Amen? Para tayo po ay hanggang sa dulo marating natin. Amen? Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, makarating tayo sa finish line. Amen? Kaya kailangan natin ng endurance. Amen? Ano ba yung Tagalog ng endurance? Katatagan. Katatagan ba yun? Tibaya, no? Parang matibay siya, no? So, kailangan marunong ka nun, mga kapatid. Kailangan mayroong ka nun. Paano mo makamit yon? Kailangan mo ng preparation. Amen? Kailangan mo ng warm-up. Kailangan mo ng exercise. Of course, paano ka magkakaroon ng endurance sa iyong faith? Of course, you have to exercise your faith. Amen? Ito yung mga bagay na inahanda ng Lord sa... Huwag mong sabihin, puspos na puspos ka na ang salita ng Diyos, pero hindi ka naman subok sa iyong endurance. Amen? Wala din. Amen? Makita mo lang may bigote doon, balabas para. Amen? Ayaw mo nang lapitan, ayaw mo nang dumaan doon. Amen? Bakit? Bakit? Kakainin ka ba noon? Amen? There is a power in the name of Jesus. Amen? Why don't you say in Jesus' name? Amen? With power. Kaya ito yung pinag-aaralan natin, mga kapatid. We are commissioned by God to work with power and miracles. Amen? Whenever na tayo po, mga kapatid, ay nabubuhay dito sa mundong ito, kailangan ay mayroon kang declaration sa buhay mo, nagprophesy ka, dahil yan ay may makapangyarihan sa buhay natin. Amen? So, ito po yung paghahanda ng Lord sa buhay na. Sabi ng Hebrews 10:36, makikita kung ano yung patience na yun, yung endurance na yun, yung perseverance na yan, na ibig sabihin. Gusto kong bigyan ng diin po yung endurance dahil maraming Kristiyano dito po natatalo. Amen? Dito mo bumabagsak pagdating sa endurance. Amen? Pagod na ako magtrabaho eh. Hindi ko na kayang dumano ng gawain. Kailangan mo ng endurance. Amen? Naniniwala ka ba na pag pinipili mo, Lord, nabibuild yung endurance mo? Amen? Ini-strengthen ka ng Lord. For you have need of patience or endurance, that after you have the will of God, you might receive the promise. Di ba? Di ba? Paano ipagkakalob ng Lord? Wala ka endurance eh. Amen? Ano yung promise dyan, mga kapatid? Sabi ng Matthew 24:13, mga kapatid. Amen? You should endure at to the end. Amen? Kailangan ay mapagtagumpayan mo hanggang sa wakas. Amen? Parang ano yan mga kapatid, yung sinasabi ko nga, bilang atleta, takbuhin yan. Ay wala ka pa sa kalahati, ay minto ka na. Diba? Pagod ka na. Gusto ng Lord, makarating po tayo doon sa finish line. Amen? So nais ng Lord, magkaroon tayo ng endurance. That endurance, you need exercise of your faith. Amen? Kailangan ini-exercise mo yung faith mo. Amen? At dito tayo susubukan ng Panginoon sa mga bagay na kadalasan ayaw ng buhay natin. Amen? Dito na-establish o nabibuild up yung ating endurance sa magitan ng mga pagsubok, mga struggle sa buhay natin. Huwag po nating aayawan yung mga ganung bagay sa buhay natin, mga kapatid. Talagang sadya yan na inihain ng Lord sa buhay natin. Amen? Inalaw niya yan para mapatibay yung ating pananampalataya. Yung gusto niya, mabuild po yung endurance natin. Amen? Kasi ang nais ng Panginoon sa buhay natin ay tried and true tayo. Huwag mo sasabihin, true Christian ka, pero hindi ka pa subok. Amen? Huwag mo sasabihin, may self-control ka na. Amen? Lahat tayo may self-control, mga kapatid, pero ang pinag-uusapan natin dito, yung self-control na nanggagaling sa banal na Espiritu.
Amen? Yung sinabi mong self-control ay kahit ano yung sitwasyon, kaya mo i-control. Kaya mo i-control yung sarili mo. Amen? So likewise mga kapatid, in this way, nabibuild po yung ating endurance. Amen? So pag-exercise ng ating pananampalataya ay kailangan mga kapatid sapagkat inihahanda tayo ng Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin, Lord, I have that already fruit of the Holy Spirit, patience or endurance or perseverance. Amen? O kapatid, may gawain. Huwag muna ako ngayon kasi masama ang timpla ng amo ko kanina eh. Di ba? Wala ka na. Amen? Napagod ako, nagbuhat ako ng maraming plastic kanina eh. Di ba? Actually, hindi ka naman nagbuhat ng plastic ang bumuhat sa'yo eh. Di ba? So, mo ng endurance mga kapatid. Amen? Kailangan mo ito upang sa ganon ay ma-build up lalo yung faith mo. Amen? May ka ng Panginoon. Amen? Pag wala ito mga kapatid, napakahirap. Amen? Napakahirap. Napakahirap. Diba? Nag-umpisa tayo sa faith. Everything starts from faith. Amen? Lahat ng yan mga kapatid ay mag-uumpisa sa faith natin. And then, here comes the virtue, yung goodness. After goodness, nandoon po yung knowledge. Amen? Yung knowledge na sinasabi doon mga kapatid, ay ascending po tayo. Mayroon pong progression yung ating Christian life. Amen? Hindi yung nag-aaral tayo ngayon, bukas gusto mo yung ganitong pag-aaral pa rin. Kailangan ay, yung ika nga ay dati, kailan tulad natin kay Baby Grace, breastfeed siya. Amen? Then here comes lugaw, marahil, or Cerelac, di ba? Or mashed potato. And after that, marahil ay kanin na. Amen? Then after that, mga kapatid, ay pataas ng pataas yun, mga kapatid. Amen? From diet to hard diet. Amen? So, makikita mo na nabuhay lamang sa soft diet, talagang pati katawan niya soft. Amen? Pati ang kanyang action, very soft din. Amen? Soft spoken, soft siya magsalita, soft kumilos. Amen? Pati pagkatao niya, very soft din. Amen? So, sabi ng Lord doon mga kapatid, dahil ito po ay paghahanda ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ng Hebrews 5:14, ay para tayong babe, ang mga kapatid, pero tayo po ay lumalago. Amen? Tayo po ay lumalago. Hindi tayo manatiling babe lang, o bata, o sanggol. Amen? Gusto mo tawagin kang sanggol lagi? Gusto mo ang tawagin nga mayroong kapang gatas sa labi? Amen? Di ba? Patawag ka naman na mayroong ka ng kanin sa labi. Amen? O mayroong ka ng karne sa labi. Amen? So, for everyone that use milk is unskillful. Kapatid, unskillful pa yan. Skillful na ba si Baby Grace? Hindi pa. Di ba? Kaya yung nagagatas pa, of course, may mga philosophy din. Hanggang ngayon, nagagatas pa rin ako o nagagatas kayo. Amen? Pero hindi nangangulugan. Yung gatas na sinasabi dyan, yung po yung kanyang ikakabuhay lang. Amen? Ito po ikakabuhay lang. So, gusto niyo ba si Baby Grace kayo? Ganon? Ganon tayo. Hindi mga kapatid. Amen? So, unskillful po yun. In the word of, for he is a babe. But strong meat belongs to them that are of full age. Amen? Yun yung katabi mo, full age na yan. Nasa wastong edad na. Amen? Na wastong edad ba tayo? Nasa wastong edad na tayo? Amen? Sabihin mo sa kasama mo, kumain ka naman ng karne. Amen? Kaya nga mga karne tayo ngayon. Amen? Ang katabi mo, magpalago na tayo, kapatid. Amen? Wala ka nang huwag ka nang dumipende sa gatas. Amen? Magkarne naman tayo. Amen? So, kailangan po yung progression ng ating Christian life, mga kapatid. Amen? Well, kailangan po natin yung basic, ABCD, alphabet. Amen?
But make sure na dumaan ka doon, na pagtagumpayan mo yon, natuto ka doon, naunawaan mo yon. Amen? Di ba marami pong nag-aaral mga kapatid? Sabi nila, pasang-awa. Mga grade niya palakol. Di ba? Kung minsan ay parang ang nangyari doon ay may pa-slide pa, di ba? May under the table pa para makapasa siya. Di ba? Pero yung mga tao na yung mga kapatid na pumasa sila sa kanilang pag-aaral, walang paruroonan yun. Amen? Magiging unskillful sila. Bakit? Dahil hindi nila magagamit yung natapos nila dahil hindi nila naunawaan. Amen? Sino po naging engineer dito na talagang school buko lang siya? Amen? Nakasalalay sa kanya. Nasaan si attorney natin? Wala? Wala pa? Ay, nandyan. Di ba? Paano kung engineer na dumaan na lamang sa o marahil ay made in Quiapo ang kanyang certificate. Amen? Paano na? Kaya maraming nakukulap sa building eh. Di ba? Maraming napapahamak. Pati yung tulay ay humangin na ng konti ay sobrang lang instead na bumabalik-balik na siyang gano'n na hindi na bumalik. Naging cantilever siya hanggang sa bumagsak. Amen? So, kailangan ng Lord yung progression natin sa ating Christian life. Amen? Hindi tayo umaasa lamang sa sa mga elementary teaching, mga kapatid. Amen? But make sure na yung basic na yan ay naipasa natin. Amen? With excellent. Amen? Excellent grade. Amen? Kailangan na alam na natin yung mga kapatid. Hindi yung natapos natin yon at natapos lang na walang natutunan o naunawaan. Amen? Kailangan po ay naunawaan natin. Alam po natin yung basic. Alam po natin si Lord, ang ating Diyos. Amen? Alam po natin yung mga basic na yan sa buhay natin. Well, back to that text natin mga kapatid. Ito po yung proseso ng Lord sa buhay natin. Napakaganda na yung endurance na yan ay magkaroon tayo mga kapatid. Kahit gaano ka mang kagaling, pero wala kang endurance, tatalunin ka rin. Amen? Sabihin na natin mga kapatid, kung hindi ka nasubok yung endurance mo, amen, sumabak ka, hindi ka isasabak ng Lord sa mga mo lang yan, parang ulo niya, di ba? Natakot ka na, wala na gabi, parang humangin ng malamig, takot ka na kasi ang iniisip mo iba na, di ba? Wala kang endurance doon mga kapatid. Kailangan ng Panginoon mga kapatid, spiritually ay nananaig po yung faith natin. Amen? Yung po yung doon mabibuild po yung ating endurance sa buhay natin. Amen? Then, bakit kailangan yung endurance? Kasi yan ay mag-giveaway o yan ay papasok sa godliness. Amen? Yung magiging righteous natin mga kapatid. Amen? Yung magkakaroon ka ng holy life. Amen? Magiging makajus ka. Yung sabihin, yung lahat ng gagawin mo ay ayon sa Diyos. Amen? Kailangan yung mga ganung bagay sa buhay natin. Then after that, na-prepare ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Naipasa mo lahat yun. Amen? And then, here comes brotherly kindness. Ito na ngayon yung naipapakita mo, kabaitan. Amen? Kanina, kabutihan yung umpisa. Pero ngayon, mga kapatid, kabaitan na. Amen? Makikita na sa iyo yung kabaitan. Amen? Kabaitan na. Baka saan nagpuplo na sa iyo, ano man yung sitwasyon, talagang natural ng mabait ka na. Amen? Then after that, mga kapatid, brotherly kindness, charity. Amen? Po yung nais ng Lord na makamit natin bunga. Amen? Yung love. Yung charity dyan, mga kapatid, is love. Amen? Yung love na yon, pag love na mga kapatid yung nasa atin, amen? Kahit ano po yung gagawin po natin out of love. Amen? Mananaig po yung love ng Lord sa buhay natin. Pag nananaig na yung love sa buhay natin, bakit ganito po yung proseso ng Lord sa buhay natin, mga kapatid? Bakit? Dahil mga kapatid, dito tayo makikita at titignan ng bawat nagmamasid sa atin.
Amen? Sabi ng Matthew 7, verses 16 and 20, they will know them or you will know them by their fruit. Amen? Not the gift, but the fruit, mga kapatid. Yun ang sinabi ng Lord, mga kapatid. Yung bunga. Amen? Sabihin na natin, kung ibibigyan ng Lord kaagad yung anointing or empowerment, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. And after na magamit ka, tapos makikita mo yung buhay mo, ayun, wala din, matitisod yung mga tao. Amen? Kailangan may proseso hanggang humantong ka sa pag-ibig, yung tunay na pag-ibig ng Panginoon. Amen? Pag humantong ka na doon, nasa iyo na yung pag-ibig ng Panginoon, naunawaan mo na yan kahit lapas-tanganing ka, nakangiti ka pa rin, manhid ka pa rin, makapal na mukha mo sa mga bagay na yan, ito na po yung love, mga kapatid, hindi ka na tinatablan. Amen? Sino pong tinatablan pa? Pag sila po ay pinagsalita ng hindi maganda, ay nagre-react. That means to say you need to undergo the process of God sa buhay natin. Amen? Siya sa atin po natin, saan po tayo nagpe-fail pa o nagkukulang pa? Nasaan pa yung mga weakness natin? Goodness ba? Endurance, patience? Amen? Saan, mga kapatid? Yun po ina-assist natin. Saan tayo doon? Amen? Dahil hindi ka pa talaga hahantong sa tunay na pag-ibig ng Panginoon hanggat hindi mo na ipapasa yun. Amen? Kailangan ay mag-work sa'yo yung mga bagay na yan at lahat ng gagawin mo ay out of love. Amen? Mananaig. Kaya nga, ang lahat ng yan, mga kapatid, ay magsisimula ang pinaka-foundation natin at basic foundation natin, mga kapatid, yung faith. Amen? Mag-uumpisa ang lahat sa mamagitan ng faith. Amen? Pero faith alone, mga kapatid, is not enough. Kaya nga tinuro ng Panginoon ito dahil useless ang faith natin kung walang action. Amen? Kung walang proseso, kung walang manifestation yung ating faith. Amen? Pag hindi nakikita yung bunga ng ating pananampalataya, baliwala. Ininiwala kay Lord, nandiyan ka lang lagi sa kwarto, nakahiga. Amen? Hindi ka nakakasalamusa ng mga kapatid. Hindi ka Amen? Ayaw mo magpagamit sa Panginoon. Pero talented ka na sinasabi mo, ang ganda-ganda pag umawit ka sa karaoke, talagang grabe. Diba? Pati mga ibon sumasabay sa iyo na kumaawit. Diba? Pati yung mga tulog ay nagigising mo. Diba? Gamitin mo sa Panginoon. Gamitin mo sa Panginoon. Kasi magiging baliwala yung magiging useless yon sa buhay natin, mga kapatid, pag hindi natin nagagamit sa Panginoon. Amen? O may talent ka pala mag-gitara, pero hindi mo binibigay kay Lord. Baliwala din yan. Para mong sinabi na aanhin mo yan kung namatay ka na, wala din. Amen? No, dadali mo ba yan? Kayo nasa Facebook, pinili niya, pag ako'y mamatay, isama mo lahat ng aking pera. Sinama nga. Sinama niya yung nung nilibing yung tao na yon, pati yung pera niya sinamay na doon sa libingan. Doon pala, mga kapatid, dito pala sa lupa, double dead na siya. Amen? Bakit? Marami na nagmamasid yun. Pagkatapos ng libing, sigurado yon. Marami na mag-aagawan doon. Diba? So, delikado pa yung buhay niya. At wala, hindi na buhay patay Delikado na yung kanyang patay. So, itong mga bagay na ito, kailangan na ibinibigay natin sa Panginoon. Amen? So, lahat ng ito, nais ng Panginoon na humantong tayo sa love. Pag nandoon na yung bunga ng love, mga kapatid, sa buhay natin. And then, you will experience now the divine power of the Lord. Amen? Hindi kanya bibigyan ka agad-agad yan. Though, mga kapatid, mayroon po siyang ibinigay sa atin na kapangyarihan. Amen? The time na tinanggap natin siya bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay natin, nasa atin na yung kapangyarihan. Binigyan na niya. Pero dahil wala kang kaalaman sa lahat ng itong proseso niya, it will become useless. Amen? Kaya nga, yung faith na yan, mga kapatid, pag walang kalakip na pagsasagawa, patay. Amen? Walang magagawa yung faith mo kung walang pagsasagawa. May faith ka nga, nandiyan na yung pagsubok. Anong gagawin mo? May faith ako, may faith ako. Ganun na lang, may faith ako, may faith ako. Anong gagawin mo? Amen? Kailangan kumilos ka. Amen? Kailangan ipakita mo yung faith mo. Amen? Tinuruan ka ng Panginoon na hindi ikaw yung statue. Amen? Hindi ka yung nakatayo lang dyan na parang robot. Amen? Tayo po yung mga kapatid, nilikha ng Panginoon, nakawangis niya. Amen?
Tayo po ay kinumission ng Lord na gumawa ng mga bagay na may kapangyarihan at miracle sa buhay natin. Amen? Ito po yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Ano ang nais ng Lord, mga kapatid? Once we have undergone that process of the Lord at napagkatiwalaan ka niya at yung buhay mo ay talagang puspos na sa pag-ibig ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo, lahat ng kinikilos mo, lahat ng inisip mo, out of love. Amen? Pag ikaw ay tumulong, ay wala na yung utang na loob, kundi yan ay out of love. Amen? Pinalok mo si kapatid ay for the glory of God, hindi for your glory. Amen? Meaning to say, mga kapatid, lahat na nang gagawin mo ay para sa Panginoon. Amen? Hindi para sa iyo. Amen? Wala na yung self-centeredness, kundi Christ-centeredness na yung buhay mo. Amen? So pag nabubuhay ka na doon, mga kapatid, automatically, God will going to empower you. Ito po yung divine power ng Lord sa buhay natin. Amen? Initially, mga kapatid, nung tayo po ay tumanggap sa Kanya, binigyan tayo ng kapangyarihan. Pero that kapangyarihan will be nothing sa buhay natin kung hindi natin alam na gamitin. Amen? Kaya nga tayo nag-aaral sa salita ng Diyos, kaya nga mayroon tayong sinasabing mga proseso ng Lord upang matutunan natin, maalaman natin kung ano yung mga kapangyarihan mayroon tayo na binigyan ng Lord. Parang ano yan parang karpintero yan, mga kapatid. Parang masasabi na yung karpintero may mga tools siya. Amen? Hindi niya alam gamitin. Ano yung function nito, ano yung use nito, hindi niya alam. Nandiyan lang sa tabi. Amen? Anong silbi ng mga tools na yan kung hindi mo magagamit at hindi mo alam gamitin? Amen? Tayo, mga kapatid, binigyan ng Lord ng tools sa buhay natin. Amen? Ini-educate tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang malaman natin kung paano natin gamitin yung mga tools na yan. Yung tools na yan, yung kapangyarihan, mga kapatid. Amen? Sa pamamagitan ng salita, kaya ganito palang gagawin ko pag ako'y nakaharap sa isang demonyo. Amen? Kailangan pala ay iwaksi ko, i-review ko siya, i-cast out ko siya sa pangalan ng Panginoon. Amen? Tinuturoan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pag dumaan ka na yan, na ituro ng Panginoon sa iyo, na exercise mo na, mayroon ng action na nangyayari, then pataas ng pataas ang ipagkakalob ng Panginoon sa iyo. Hanggang maranasan mo na talaga yung empowerment ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Tayo, mga kapatid, nais ng Panginoon na humantong tayo doon sa empowerment ng Lord. Amen? Dahil doon pa lamang talaga mauumpisa ng Lord yung buhay mo na kagamit-gamit sa Kanya. Hanggat wala yun, mga kapatid, hindi magiging kagamit-gamit yung buhay natin. Amen? Di ba, mga kapatid, tinan niyo po, bibigyan ko ng halimbawa. Sino po yung nag-aaral ng accounting, nursing, engineering, law, or medicine? Di ba? Natapos natin, meron tayong diploma. May power, mga kapatid. Natanggap natin yung power. Pero, hindi sapat yon. Kailangan mo ng empowerment. Kailangan mo ng authority. How? Kailangan dumaan ka sa exam. Kailangan subugin ka. Kung talagang ikaw ay hindi nag-school bukol, kung talagang ikaw ay seryoso, na dumaan sa proseso, gumaduate ka, talagang malinis ang pagkaka-award sa iyo ng diploma mo. Amen? Dadaan ka ngayon sa exam. So mayroon po tayong licensure examination na tinatawag. Amen? After that licensure examination, pinasa mo yun na ipasa mo. Amen? Then, bibigyan ka ng authority. Likewise, mga kapatid, sa spiritual, power is there when you receive Jesus as Lord and Savior. Amen? But how the Lord will authorize you for that power kung hindi ka sumusunod? Amen? Kailangan maipasa mo yung pagsunod sa Lord. Amen? Pag naipasa mo yun, mga kapatid, kagaya ng proseso ng Lord dyan, hanggang out of love na lang yung ginagawa mo, mga kapatid, then God will empower you. Amen? God will authorize you. Amen? To use that power. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Amen? Ito po yung kahalagahan ng authority. Amen? Pag sinabi mong authority, nagagawa mo dahil authorized ka. Amen? Hindi, may kapangyarihan ka, may kakayahan ka, Kuya Rex, na magbuhat ng electric fan. Pero wala kang authority na gawin yan kung hindi ka authorized na gawin yan. Amen? Di ba? Mayroon tayong mga trabaho.
Alangan na hindi ka cook, kaya mo mag-cook, kaya mo magluto. Amen? Hindi ka naman talaga naka-assign na magluto doon. Di ba? Longhorn? Di ba? Oh. Niluluto mo doon pusa, daga, tapos longhorn, lulutuin mo. Di ba? Hindi ka talaga, hindi ka cook doon. Basta marunong ka lang. Hindi, mga kapatid, kailangan mo ng authority. Amen? Otherwise, ay sisipain ka doon. Amen? Itataboy ka. So, kailangan po yung authority, mga kapatid, sa buhay natin. Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Pagkatapos mo pumasa, amen? Pagkatapos mo pumasa sa proseso ng Lord, then ipagkakalob sa iyo yung divine power. Amen? Yung empowerment ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Sabi ng Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Amen? Comes upon you. When you say upon you, ito po yun. Gaganon ka. Amen? I-empower ka. Amen? So, makikita po natin mga kapatid, the Spirit, nung tayo po ay hindi pa tayo, unbeliever pa tayo, nandiyan pa tayo sa labas, wala pa tayong personal relationship sa Panginoon, the Spirit is with us. Amen? Magkaiba po yung with us. Sinamaan tayo, otherwise, kung hindi tayo sinamaan, kung wala yung mercy ng Lord, ito po yung mercy ng Lord, sinamaan niya tayo. Amen? Para i-convict tayo doon, para ipakita ang love ng Lord, para tayo po ay matauhan, manumbalik sa Kanya. After that, mga kapatid, then, when na-establish yung faith mo sa Kanya, then, pumasok po yung grace sa buhay natin. Amen? The indwelling of the Holy Spirit in our life. So, the Spirit indwells in our life. Amen? Kapatid, na-indwell na, sabihin, ligtas ka na, isa ka ng Kristiyano, and then, naibong ka ng bunga ngayon ng pananampalataya mo na dumaan ka sa proseso, amen? Hanggang ikaw na talaga ay may pag-ibig na, amen? Yung tunay na pag-ibig, yung bunga na ng banal na Espiritu, na mamahalin mo isang tao kahit hindi kanya mahal, amen? Yung kinakaibigan mo siya kahit ayaw kanyang kaibigan, ito yung pagmamahal, mga kapatid. Amen? Yung binabato ka ng bato, pero nandiyan yung tinapay na binibigay mo pa rin, ito po yung tunay na pag-ibig ng Panginoon. Unconditional love. Pag humantong ka na doon, mga kapatid, makikita mo yung empowerment ng Lord sa buhay natin. I-authorize ka niya bilang ikaw ay representative ng Panginoon na isa kang gagamit-gamit ng Panginoon. Amen? Ito po yung hangarin ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya yung plano natin sa buhay, mga kapatid, amen? Plano natin sa buhay, ito yung gusto natin makamit sa buhay, mayroon tayong prosesong pinagdadaanan. Kailangan mo maipasa yun. Amen? Tingnan nyo yung mga nag-shortcut. Amen? Wala pong naging successful, mga kapatid, sa mga nag-shortcut. Amen? Ano yung mga shortcut na yan, mga kapatid? Sumama sa lottery, sumama sa bingguan, sumama sa kung ano-anong shortcut. Nagnakaw. Amen? Ito yung mga shortcut sa buhay. Pero wala pong pinaroonan, mga kapatid, na maganda yung ginawa nila. Amen? Saglit lang po at napahamak pa yung buhay nila sa ginawa nila. Pero pag ikaw ay dumaan sa tamang proseso, mga kapatid, for sure, may enjoy mo yung sarap ng pinagpawisan mo, pinaghirapan mo. Amen? Sapagkat sa proseso na yan, mga kapatid, hindi nagkulang si Lord para samahan Kanya. Bakit kaya nasasamahan? Kasi tama yung ginagawa mo. Amen? Ayon sa proseso ng Lord. Amen? Kaya nga, nagtrabaho ka dito sa Saudi Arabia, 1 year, 2 years, pangarap mo magkaroon ng isang bahay. Amen? Then, nakamit mo yung sa tamang proseso, nagtiis ka talaga. Kahit ganun man kainit, di ba? Ang pawis mo talaga ay parang buko ba? Hindi buko. Parang munggo, di ba? Malalaki. Pero, tiniis mo yun. Amen? Tiniis mo yung lahat ng yan. Kahit kuminsan ay nakakaranas ka ng mga magagandang salita ng amo mo, tinitiis mo pa rin. Di ba? Pero after that, mga kapatid, sa pagtitiis mo na yan, here comes naman yung dream house mo. Di ba? Napakasarap ng pakiramdam. Di ba? At talagang ma-appreciate mo siya dahil bunga ways, di ba? Talagang ginabayan ka ng Panginoon. Dahil nakita niya na sa tamang proseso ka. So, ito mga kapatid ng ating Christian life. Ang isang tunay na Kristiyano,
hindi lamang nagpapatuloy, mayroon po siyang goal, mayroon po siyang desire na lumago. Amen? At magamit ng Panginoon. Amen? Sa bawat pagdalo niya, nais niya na mayroong mangyayari sa buhay niya. Amen? Magkakaroon ng pagbabago sa buhay niya. Amen? Sa hangarin na yung mga kapatid, sa bawat ipunin mo yan. Ipunin mo ng ipunin, mga kapatid. Hanggang mamaya, ay, grabe na yung ginagawa ng Lord sa buhay ko. Grabe na yung manifestation ng kapangyarihan ng Lord. So, nakikita mo. Amen? Pag ikaw ay nagsalita, pag ikaw ay kumilos, very powerful yung buhay mo. Amen? Mayroong kakaiba. Something na talagang manunood ng tao. Amen? Makikita ng tao, mapapansin ng tao. Iba yan. Iba yan na kumilos. Amen? Naiiba siya. Amen? Dito po tayo makikita yung bunga. Idiniin ng Lord yung bunga. Amen? Napakahalaga yung bunga. Pag wala pang bunga yung buhay mo, hindi ka pagkakatiwala ng Lord. Bakit? Kasi ipapahamak mo ang kanyang pangalan. Amen? Unang-unang bunga, mga kapatid, na makikita mo kung humantong ka na doon sa love, out of love na yung ginagawa mo, may malasakit ka sa gawain ng Panginoon. Amen? May malasakit ka sa mga kapwa mo, Kristiyano. Amen? Pinuprotektahan mo ang simbahan ng Lord. Amen? Kung may nagsasalitang against sa simbahan, against sa leadership, against sa mga kapatid, nandoon ka nang nagwe-way noon. Amen? Dinidipinsa mo yun, pinuprotektahan mo yun. Bakit? Pag ginagawa mo yun, kalugod-lugod ka sa Lord. Amen? Hindi bale nang isakripisyo mo yung sarili mo, wag lang mapahamak ang gawain ng Panginoon. Amen? Wag lang mapahamak ang mga pamunuhan. Ganito po yung unang-unang bunga, mga kapatid, pag tayo po ay nasa local church. Amen? So, handa na po tayo, mga kapatid, na sumunod sa Panginoon at maranasan ang divine power ng Lord. Tayo mismo, mga kapatid, yung makakaranas niyan. Habang tayo sumusunod sa proseso ng Panginoon, mga kapatid, ikaw mismo ang makakaranas ng divine power ng Lord. Yung empowerment niya, yung anointing niya. Amen? Bakit? Unang-una, mga kapatid, babaguhin nga. Yung anointing, mga kapatid, babaguhin ka externally. Amen? Hindi internally, externally. Amen? That kind of anointing will draw you very near to God. Amen? Yung po yung maghahatak sa iyo na lagi kang nandoon sa presensya ng Panginoon. Amen? Yung anointing ng Panginoon, it will change your action. Amen? It will develop how you speak, how you act, how you think, mga kapatid. Ito po yung nagagawa ng anointing sa buhay natin. Amen? But the presence of God, the ultimate transformation ng heart natin, yung presence ng Panginoon. Amen? Pero yung power, yung anointing na yan, mga kapatid, it will lead you to the presence of God. Amen? Yan ang magtutulak sa iyo na lagi kang aasam-asamin mo lagi yung presence ng Lord. Sapagkat without that presence of God, you cannot be powerful. Amen? God will not anoint you powerfully. Amen? So napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya nga pag nag-worship tayo po ay tumatanggap ng salita ng Diyos, nararanasan mo yung presence ng Lord. Amen? Then after that, mga kapatid, makikita mo sa buhay mo, may pagbabago na. Dati ikaw ay pautol-utol magsalita, ngayon ay pinino ng Lord. Amen? Dati ay halos ayaw mo magsalita dahil nahihiya ka. Pero ngayon, hindi ka na nahihiya. Sobrang ang kapal ng mukha mo. Then, mayroon ka ng anointing. Amen? Ito yung mga manifestation ng anointing, mga kapatid, ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Sino po yung mga tunay na Kristiyano? Sino po naghahangad na magkaroon ng progression ang kanyang Christian life na magamit lagi ng Lord? Amen? Tabi tumayo, mga kapatid. Glory to God. Praise the Lord. Sino po ang nakatanggap na mensahe ng Lord sa gabing ito? Handa na ba tayo, mga kapatid, sumunod sa Kanya? Can you offer all our heart to God? With all I am, Lord? Buong puso, buong buhay namin, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo sa oras na ito. We want to worship you, Lord. And Lord, lead us, O God, na ang aming mga buhay, Panginoon, ay masamba ka, Panginoon, sa gabing ito. Buong buhay namin, Panginoon. And we believe, Lord, na Ikaw ang Diyos,
Ikaw ang aming tagapagligtas at we belong to you, Father God. Hallelujah. Let us raise our hands to worship our living God. While we are raising our hands, we are saying to God, Lord, we believe you and we belong to you, Father. Hallelujah. To your hands I commit again with all I am for you alone. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Come on, let's declare that Jesus, we believe him. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Worship our living God. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Come on, just say it. Jesus, I belong. Yes, Lord, we belong to you. The reason that I live, the reason that You are the reason, Lord, why we are here, Lord God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Come on, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing, with all I will worship you, Lord. Come on, let's worship him. If you are saying to God, you believe him and you belong to him, this is now the manifestation. I will Worship you, Lord. I worship worship. you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you.
Lord, as we worship you, God, iparanas mo sa amin, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. As we worship you, Father God, nais ka namin maranasan, Panginoon. Nais namin maranasan ang kapangyarihan mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin, Panginoon, iyong kapangyarihan sa buhay namin. Iparanas mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami, Panginoon God, ay nauuhaw, Panginoon, na maranasan ka sa buhay namin. Hindi kami papayag, Panginoon, sa gabi ito na hindi ka namin maranasan, O God. At ibibigay namin, Panginoon, ang buong buhay namin, Panginoon, sa oras na ito para ikaw ay sambahin namin. Hallelujah. Naniniwala kami, Panginoon, pag buong puso kami sumasamba sa iyo, katatagpuin mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. Ipamalas mo sa akin ang iyong alwal at tiyan, hanggang ang aming kaluluwa mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalagitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin iyong kaluwan at tiyan, hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalagitan. Dakila ang sa maranasan ng kapangyarihan ng Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwan at tiyan, hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba kagitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin
Lumuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, Panginoon. Oh, dakila ka, God. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabing dakila siya. Oh, dakila ka, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Dahil, Lord, dumating ka sa buhay namin. Salamat, Lord, nagpakilala ka sa amin. Salamat, Lord, inawin mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng bagong pag-asa. Salamat, Lord, dahil, Lord, patuloy ka, Panginoon, God, na nagpapagaling. Patuloy ka ng mapatawad sa bawat isa sa amin. Dakila ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa bawat salita mo, Panginoon, O God, na namin pong narinig at ipinangunawa ng banal mong Espiritu sa amin. Lord, ayaw mo, Panginoon, na dalhin namin ito, Panginoon, sa aming buhay at magamit namin, Panginoon. Maisagawa namin, Panginoon, O God, upang maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon, dahil, Lord, binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang magsamba sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon, at maranasan ang dakila mong presensya, Panginoon. Lord, bless all your children, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at katagpuin mo ang kanilang mga pangailangan. Sampu ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Nasa man sila sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, abutin mo sila na mapagpala mong kamay. Ingatan mo sila, Panginoon, at alagaan mo sila. Gabayan mo sila, Panginoon, kung paano mo kami ginagabayan sa lugar na ito ay mangyari din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa kanila. Lord, hindi kami mangangamba sapagkat nariyan ka, Panginoon, na nag-aalaga, nagbabantay, nag-iingat sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat sa bawat kapatid na narito. Maraming salamat, Panginoon, O God, dahil, Lord, nakapagbigay kami ng katuwaan sa iyo. Nakapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyo ang papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat, at ang lahat na pinagkalooban ng kapangyarihan ng Lord ay magsasabi na, Amen.